Magandang araw mga kabopols. Alam mo ba na ang Singapore ay isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo? Kahit halos wala silang likas na yaman, walang ginto, walang langis, at ang lupang tinatayuan nila parang kasing laki lang ng Quezon City. Pero paano sila umasenso? Samantalang yung ibang bansa sagana sa likas na yaman ay naghihikahos. Ang Singapore ay isang resource-poor nation. Ibig sabihin, wala silang kagubatan na pwedeng katasin, wala silang bundok na puno ng mineral, pati inuming tubig at buhangin na para palawakin ang kanilang lupang teritoryo ay inaangkat nila mula pa sa ibang bansa. Pero imbis na umiyak at magreklamo, ginawa nilang asset ang lokasyon nila. Nasa gitna kasi sila na isa sa pinakaabalang shipping routes sa buong mundo. Para silang isang toll gate ng international trade. Pag-usapan natin ang magiting na si Lee Kuan Yew. Siya ang founding Prime Minister ng Singapore. Hindi siya perpekto pero sa ilalim ng kanyang pamumuno, binago niya ang Singapore mula sa isang simpleng palaisdaang ekonomiya noong 1960s hanggang sa global financial powerhouse. At oo, medyo authoritarian ng style niya na kung saan ay inaaresto niya ang mga kalaban niya sa politika at kontrolado niya rin ang media. Pero mahalagang malaman na hindi siya magnanakaw, hindi siya dynastic politician, at higit sa lahat may pangarap siya para sa bayan, hindi lang para sa sarili. Ano ang rekado ni Lee Kuan Yew at ng Singapore para sa tagumpay? Una sa lahat, strategic location. Ginawa nilang international port ang bansa nila. Ang Singapore kasi ay nakaupo sa isa sa pinakaabalang shipping route sa buong mundo na kung tawagin ay Strait of Malacca. Daanan ito ng halos 1/3 ng global trade. Kaya kahit wala silang likas na yaman, ang mga dumadaang barko ang nagsisilbing ginto nila. May batas na mahigpit na ipinapatupad at sinusunod. Kahit sikat ka o anak ka ng alkalde, pwede kang hulihin. Zero corruption. Wala kang maririnig na utang na loob sa politics o padrino system. Investment sa mga tao. Matindi ang investment nila sa edukasyon, research at urban planning. Efficient government, walang red tape, walang palakasan. Disiplinado ang mga tao, hindi dahil takot sila sa gobyerno, kundi dahil may respeto sila sa kaayusan at batas. Ang Singapore ay isang matinding katibayan na hindi likas na yaman ang sukatan ng tagumpay ng bansa. Ang tunay na yaman ay nasa pag-iisip, sa disiplina at sa tamang pamumuno. Ang tanong, handa na ba tayong piliin ang pagsubok ng disiplina? O maging paisi-isi na lang tayo? Handa ba tayong isuko ang palakasan, padrino, at kultura ng korupsyon? Kung kaya ng Singapore, bakit hindi natin magawa gayong napakadami nating likas na yaman? Mag-comment kayo sa baba, gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.